Magandang araw mga kaibigan, and once again, welcome back to my YouTube channel. Okay, dahil nga po ngayong araw ho na ito, nagkaroon po ng rally, no, mga pulahaw. So, syempre bilang inyong vlogger ng taong bayan, kaya nga po nang sinasabi ko, tayo naman dito ay naayon lamang po sa reality. So, tingnan natin, ipapakita ko din sa inyo kung gaano nga ba karami ang mga dumalo. Dahil nga po, ang kanila pong assembly dito is alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. So yun po yung assembly nila. Pero ipapakita ko po sa inyo before po tayo magbigay ng reaction. Ipapakita ko muna sa inyo yung video. Siyempre bilang ako, pumunta din ako talaga. Pumunta din talaga ako para makita kung gaano nga ba karami ang mga dumalo po sa kanilang rally. Pakita ko sa inyo. Ito po. Ayan. So ayan mga kaibigan, dito po ito sa harap ng Senate. Ayan. So, from the start, talagang pinakita ko sa inyo yung pinakadulo at saka yung pinakadulo. Kasi dito, unfiltered dito not edited. Okay, pinapakita ko talaga sa inyo kung gaano talaga karami. Kasi nung nakaraan, meron din dito nagrally. Yun nga po yung mga sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. At saka grabe yun, punong-puno yun. Kabila kanan yun at hanggang papunta pa yung kay Diwata. Ang dami doon ng tao. Ayan. So, yan lang po. Kumbaga, tumpok-tumpok. Hindi ko nga alam kung aabot ba yan ng 100, mukhang malabo. Yan. Yan na yung dulo. Yan. Ito yung sabi ko nga sa inyo, sa dami ng mga rally na puntahan ko, parang ito yung rally na walang walang katsoy-atsoy So yan na yung dulo mga kaibigan. Estimated ko hindi siguro siya abot. Ayun, yun lang. So kung ikukumpara natin doon sa nakaroon dyan ng rally yung mga sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte, baka wala nga yan sa 1/4 Yan na yung dulo. Wala na. Yun na yun. Diba? So at saka ang kanila pong pinaglalaban nga po dito, ayun nga po sa kanila, ay pinapanawagan ng umano nila na papasokin na ang ICC dito po sa Pilipinas. Okay, yan ang pinapanawagan ng mga pulahaw. Yan mga galawan ng mga dilawan, mga panahon noon, di ba? Sila yung may gusto niyan. Kaya sabi ko nga, nabubuang na yata itong ilang mga pulahaw na to Nabubuang na yata. Alam nyo mga kaibigan, kung ikumpara po natin, so nagkaroon nga po dyan ng rally noong nakaraan. Bago lang yun siguro mga 1 month ago, talagang ang layo. Ang layo po ng diferensya. Diba? Sabi ko, paano? Hindi ko alam kung paano na naman ito ipagtatanggol ng mga vlogger ng kalibra. Paano nila sasabihin? Sasabihin ba nila na marami yung dumalo, marami yung nakaisa? Actually, kahit gaano karami ang inyong i-organize na rally, na kung saan anti-Duterte, hindi yan papatusin ng taong bayan. Oo, baka nga iba dyan, mga dilawan Baka mga dilawan nga dyan yung iba. Hindi papatusin yan kasi ang taong bayan kasi, until now, ang kanila paling suporta at saka kanila paling loyalty ay sa mga nasa mga Duterte. Kasi alam naman po nating lahat kasi na yung mga Duterte talaga, sila talaga may magandang ginawa sa bansa po natin. Okay? Although may mga against, may mga galit sa kanila, hindi naman natin mawawala yan. Diba? Sa normal na talaga mga kaibigan, pero ayun nga po sa mga kalye survey po namin, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Actually, ilang beses kami nag-kalye survey dito sa Baclaran. Okay? Kasi dyan ang marami dyan tao, Baclaran, Divisoria, yan, sa Quiapo, yan yung mga lugar na talagang maraming tao dyan, dahil sa mga palengke dyan. Alam niyo po ang kanilang sinisigaw, ayun po sa kanila, ay mas maganda pa din daw umano talaga ang pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte kung ikukumpara natin sa ngayon. Diba? Kasi sa ngayon makikita naman po natin ang patuloy nga po na pagtaasan ng mga bilihin. Okay? Patuloy na pagtaasan ng mga bilihin. Talagang yun yung nakikita ng taong bayan. So almost 2 years. So almost 2 years na panunungkulan ni PBBM bilang Pangulo po ng ating bansang Pilipinas. So nakikita po natin, so almost 2 years na po kasi magto 2 years na sa this coming June. And yun, ismayado po ang taong bayan. Kaya nga po sa mga yan, inorganize nila, actually parang first time yata nila gumawa sila ng rally. Pero yung nagkaroon po ng support Duterte rally, yung doon sa Liwasang Bonifacio. Kasi pang first time din, hindi, parang 3 time na yon. Kasi nung una, bumunta po si Senator Amy Marcos and yung sa Liwasang Bonifacio. Nako, hindi nyo talaga kayang tapatan yan. O hindi nyo talaga kayang tapatan, tatapatan nyo yung rally, yung ginagawa ng Maisog, tatapatan nyo. Hindi nyo talaga kaya yan. Oo, aminin na po natin ang reality. Alam nyo,
yung mga napapaniwala kasi nito mga pulahaw vlogger na to, mga ub-ub naman talaga yan. Oo, mga ub-ub talaga yan. Kasi isipin mo ha, ako as a vlogger, alam ko yan kasi isipin nyo yung mga yan, sarili lang naman nilang haka-haka yan eh. Kwentong marites lang yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga napapaniwala ng mga yan, para din may mga tingga, may mga saltik sa utak. Yan po ang katotohanan yan. Kasi, isipin nyo mga kaibigan kami ha, sabi ko nga po sa inyo, ako po, hindi ako vlogger na sariling opinion ko lang. Diba? Kinukuha natin, nagkakalyo survey tayo, inaalam natin kung anong opinion ng taong bayan. At yun ang inabinablog natin. Eh sila naman, pagka may balita, iti-twist nila. Okay? Pagka may magandang balita, iti-twist nila, ibahin nila yung kwento, magkwentong marites sila. So yun na yun, kwentong marites. Diba? So yung iba naman, oy, oo nga, tama kayo, maganda nga yan, maganda, oo, tama ho kayo, ganyan. Alam nyo, gaya ng sinabi ko, napapaniwala dyan, mga ub-ub talaga yan. I agree talaga sa salitang yan, mga kaibigan. Na mga ub-ub lang talaga napapaniwala ko nila. Lumabas ho kayo. Try nyo po magtanong, try nyo po mag-calcio survey, kung ano yung reaction nila, yun na yung katotohanan. Sabi pa ng mga pulahaw vlogger, ayun po sa kanila, tahimik lang daw umano si PBBM pero binabayaran na daw yung utang. Parang 1 month ago or mga almost 1 month ago, naglabas po ng balita ang mga media na ayun nga po sa kanila ay umabot na po ng 15 plus trillion pesos ang utang po ng Pilipinas. Sabi ho, paano sasabihin nyo binayaran? Diba? Asan yung binayaran doon? Sabi ko nga, hindi ko alam kung saan nagkukuha to ng mga source, ng mga impormasyon to mga pulahaw vlogger. Sabi po nila, wala, nagbabayad na ng utang. Bayan. Lumaki ho lalo, hindi ho siya nabayaran. Kaya hindi ko alam kung paano at saan kumukuha ng source to mga pulahaw vlogger na to. Alam kayo mga napapaniwala nila, mga uto-uto talaga yon. Oo lang, panay lang oo yan. Oo, mga uto-uto nga, gaya na sinasabi ko sa inyo. Mga uto-uto huya mga yan. Sipin nyo po mga kaibigan, maniniwala po kayo sa mga kwentong marites. Maniniwala po kayo sa mga. Lumabas ho kayo, magtanong ho kayo, gaya na sinasabi ko sa inyo. Hindi talaga nila kaya mga Duterte. Yan ang aminin natin. Hindi talaga nila kaya mga Duterte. Kahit anong gawin ho natin. Diba? Kahit anong gawin ho ng mga yan, hindi ho talaga nila kaya ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte kasi, nagkaroon na ng pundasyon yan. Alam nyo kasi ang taong bayan, hindi naman tumitingin yan sa sikat lang. Marami na din po ako nakausap ng mga Marcos loyalists na yun nga po sila, ayun nga po sa kanila, loyal sila dun sa ama. Kasi, ayun po sa mga Marcos loyalists, lalo-lalo na yung mga senior citizen, na sabi nga po nila, maganda naman daw umano talaga ang ginawa noon ni Marcos Sr. Yan po ang pinapanindigan po ng mga Marcos loyalists. Pero ang layo naman sa ngayon, hindi naman, di ba kung ikumpara natin sa ngayon, sabi nga po ng mga kababayan natin, ang layo eh. Ang layo kung ikumpara natin ang pamumuno ni Senior sa kay Junior. So, ang layo ng different. Although kahit sana kumunti, kahit sana magkaroon ng continuity ang mga ginawa ng Duterte administration, pero hindi talaga nangyari yon. Alam nyo ba kung bakit lumakas lalo si Marcos? Way back 2022, alam nyo ba kung bakit? Ganito kasi yan. Isa kasi sa mga pinangako nila is continuity ng Duterte administration. Isa din po yan sa tinatanong po namin kung bakit po nila gustong iboto si PBBM nung nakasagsagan ng eleksyon. Ayun nga po sa kanila, gusto nilang magkaroon ng continuity sa war on drugs ng Duterte administration. Pangalawa, gusto po nila magkaroon ng build more. Ibig sabihin, tutuloy pa yun at mas marami pa. Pero hindi ko alam kung ano na mga nangyayari doon, parang wala na. Alam niyo nung panahon po ni Duterte, yung mga vlogger nun hindi uso mamulitika. Kami nun hindi kami uso sa ganun. Wala kaming pake sa ganun kasi ang kritiko naman nun ni former President Rodrigo Duterte is yung mga dilawan. Tsaka wala na yan. Kunting-kunti na lang mga yan mga kaibigan. Kaya nung panahon ho na yun, hindi talaga uso yan. Pero ngayon, ang mga vlogger, hindi, kasi kami noon, nakapokus kami sa mga project, like example, yung Manila Bay Rehabilitation, LRT1 from Baclaran to Cavite, MRT7 from Commonwealth Avenue, Quezon City, and also dito sa may, lahat ng mga build, Skyway, Cordoba, Cebu, Silix, NLEX, Subway, yung mga nakapokus kami that time, way back 2018 up to 2022. Yan kami nakapokus. So, hindi uso politika at the time, nung panahon ni Duterte. Oo, di uso nun sa amin. Lahat kami, sama-sama kami nun. Kaya yung mga sumusuporta dyan kay Bongbong Marcos, sa mga kasama ko yan dati. Kaso nga lang, syempre sa ngayon, imbis na mag-update sa mga project, mag-update sa mga ginagawa ng kung ano-ano, ang mga vlogger ngayon nakapokus sa politika. Sa totoo lang, kasi wala naman kasi talaga, hindi ko alam kung anong improvement. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, sa patuloy na pagtaasan ng mga bilihin, wala kaming makuhang magandang sagot. Kung ikaw ngayon vlogger ka ni BBM,
Ang hirap. Tapos pagpunta ka sa ground, pagpunta ka sa laylayan, magtanong ka kung... actually, isa sa mga naging tanong namin noon, ano yung reaction nila sa pamumuno ngayon ni PBBM? Naging okay ba sila kung ikumpara natin sa Duterte administration? Alam yung sagot nila, hindi. Mas okay pa doon nung panahon ni Duterte. Ang layo daw ng nangyayari ngayon sa kaniyang mga pinapangako. Tsaka ang ICC, mga kaibigan, gaya po na sinasabi po natin, maganda talaga na idulot ang war on drugs. Pero sa amin, sa mga tinatanong namin, ang war on drugs sa Duterte administration, isang maganda talaga na ginawa po ng mga Duterte. Kaya nga, sabi nga ho natin, kung gusto mo maging safe ang bansang Pilipinas, kung gusto mo na hindi dumami ang pulburon sa Pilipinas, dapat nga masaya ka sa war on drugs eh. Kasi ang war on drugs naman na Duterte administration, maganda talaga ang naidulot. Eh ngayon, sabi po ng mga kababayan po natin, eh mas dumadami na naman doon umano ang pulburon. Nako, mukhang mahirap po yan. Kaya kung ikaw gusto mo maging biktima din ng kung dumating yung mga anak mo, mga apo mo, ng mga lalong-lalo sa mga pulburon, eh maging against ka sa war on drugs. Ganun lang kabisig yun. Pero kami talaga, 101% mga kaibigan, pabor po kami doon. Sabi nga natin, kung ikaw nagpupulburon, dapat kang matakot sa war on drugs. Pero kung ikaw naman matino, ay ano naman ang dahilan para matakot ka? Eh kami nun, hindi naman, kasi to be honest kami, hindi kami nagpupulburon. Hindi kami takot sa war on drugs na Duterte administration. Oo. Eh tagal namin namuhay na dito sa mundo. Hindi kami takot pagkos masaya ho kami ng time ho na yun. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa next video. Nga pala mga kaibigan, bago natin ito putulin, meron pong rally ngayon sa Dumaguete, no? Ito po naman po hakbang ng maisod na kung saan nga po ay dadaluhan ni former President Rodrigo Duterte. Actually, pinigil nila, pero ayun nga po sa grupo ng Maisog, ito itutuloy nila. Dito nga po sa rally po na ito ngayon, ay darating po si former President Rodrigo Duterte. Kung good luck po dyan sa mga taga Dumaguete. Okay, hindi kami makakapunta dyan sa ngayon dahil medyo bigla din ng at saka alam nyo naman, medyo hassle at saka medyo malaki ang gastos. Kaya pagka magkakaroon dito mga rally sa Luzon, okay, so andyan po kami. Pero pag doon, medyo muna kami. Dito lang muna kami. Abang kami dito mga kaibigan sa mga susunod na hakbang na Maisog. Kung may mga susunod po sila na rally dito po sa part ng NCR. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa next video.